Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na sa ating YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang ating pong subscriber, ang ating pong sasagutin. Ito'y galing po kay Louie J. Ramirez. Shout out po sa dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, pwede ba daw pagsabayin yung Lutalize at saka oxytocin? Kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pag-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa Lutalize at saka sa oxytocin. Mayroon na po kong mga previous videos ito mga kaibigan, pero ang ating pong mga subscriber po ay paulit-ulit pong nagtanong sa atin. So atin po itong ginagawa ng content nang sa ganun po ay kanila pong mapanood ating pong content sa kanila pong mga tanong po na mga tinatanong po sa atin. Ngayon, ang Lutalize at saka oxytocin po mga kaibigan, itong mga gamot na to ay pareho po sila na pampahilab. Pareho po sila na pampaanak nating mga inahing baboy. Sila lang po ay nagkaiba lang po ng function o nagkaiba na po ng epekto kapag atin na pong ginagamit. Kapag sa tanong nating subscriber kung pwede bang pagsabayin yung dalawa, ang sagot ko po dyan ay hindi po yan pwede. Bawal po silang pagsabayin. Dapat mayroon pong isang nauna dyan nang sa ganon, mas smooth po yung paglabas ng biik po mula po sa loob ng tiyan nating mga inahing baboy. Ang una nyo pong iturok mga kaibigan ay yung Lutalize. Kasi yung Lutalize, siya po ang nagpapahinog po ng cervix ng ating inahing baboy. Kapag yung cervix po mga kaibigan na hinog na, siya po ay bubuka. Siya po ay magsistretch, bubuka hanggang pinakabuka talaga. Kapag nagkakabuka na po yung cervix, yung mga biik po dyan ay dahan-dahan na pong makalabas. Kasi nakabuka na po yung cervix. Ngayon, kapag nakabuka na po yung cervix mga kaibigan, nakalabas na po yung biik, magturok po kayo ng oxytocin. Kasi yung oxytocin naman, yan po yung pumipiga dito po sa uterus o matris nating mga inahing baboy. Nang sa ganon, yung mga biik po ay makalabas po at dadaan po sa cervix. So, pagturok po ng oxytocin, ang kanya pong reaction po ay magkukontract yung kanyang uterus. Pag-contract ng uterus o matris sa tingahing baboy po mga kaibigan, yung biik po ay lalabas na po doon po sa cervix, papunta po sa labas ng puwerta. Ngayon, kapag pinagsabay niyo po yung dalawa, o kaya naman po, nauna po yung oxytocin, nahuli po yung Lutalize, ang epekto po dyan ay ganito. Sirado po yung puwerta ng sirado pa po yung cervix. And then, nagturok po kayo ng oxytocin. Ngayon, ang epekto po ng oxytocin ay nag-contract na po yung kanyang uterus o matris dito po sa bandang likuran. Pag-contract nito, pagpiga nito, hindi po makalabas yung biik kasi sirado po yung cervix. Kasi po, ang una niyo pong tinurok ay yung pong oxytocin. So, nag-contract dito sa loob. Pag-contract, pagtulak sa loob, yung mga biik po ay hindi po makalabas kasi sirado pa yung kanyang cervix po mga kaibigan. So, gano'n na po kasimple yan. So, dapat talaga, una po yung Lutalize para po mahinog yung cervix at bubuka. Pagka nakabuka na po yung cervix at saka nakalabas na po yung biik, doon na po tayo magturok ng oxytocin. Nang sa ganon, pagpiga dito nang sa ganon, pag-contract ng uterus dito sa bandang likuran, yung biik po ay dahan-dahan pong makalabas po mula po sa kanyang matris, papunta po sa puwerta natin mga inahing baboy po mga kaibigan. So, huwag nyo pong pagsabayin. Dapat iuna itong Lutalize at saka yung oxytocin po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.